Kamusta Sir Bob pati na sa ibang mga listeners? Isa ako sa mga mahihilig manood ng mga nakakatakot na palabas o movies at makinig ng mga horror stories. Pero dito talaga ako na-hook sa mga kwentong ibinabahagi nyo sa channel. Ako nga pala si Alex. Nagkayayaan kami ng mga barkada ko para mag-road trip papuntang Capiz. Taga Sampaloc, Maynila nga pala ako at yung dalawa kong barkada ay taga rito rin. Si Sarah yung taga Capiz at niyaya kaming umuwi para sorpresahin yung mama niya dahil birthday daw nito. So nagset na kami ng mga araw. Imbis na mag-eroplano ay napagpasyahan naming bakit hindi itry ang mag-roro from Batangas Port tapos mag-land trip papuntang Capiz. Kotse ko ang ginamit. Pali Sir Bob, nangyari to ilang taon nang nakaraan. Magkaka-office mate kaming apat. Sina Sarah, Ness at Victor at iisang department lang kaya close kami. Malapit na magsemana Santa nun at mahaba-habang bakasyon ang binigay sa amin kaya goods talaga. Par, anong oras ba tayo aalis? Tanong ni Victor sa tawag mula sa phone. Ang sagot ko, masarap pag road trip kapag gabi kaya siguro aagahan namin yung pagpunta ng port. Sana lang wala gaanong traffic. Nagdatingan na sila. Makalipas ng ilang sandali ay kumpleto na kami, ready na bumiyahe. Ilang oras din yung tansya naming biyahe papunta doon. Nagpunta na kami ng Batangas Port, sumakay ng Roro, tapos bumaba ng Aklan. Mula doon ay babiyahe papuntang Capiz, gamit ulit yung sasakyan ko. Nung umpisa ay nalilibang pa ako dahil may ingay sila. May music din naman kasi sa kotse, kaya halos lahat sila ay magsigawan na. Baka madistract ako kaya pinahinaan ko yung tunog. Nagpalitan na kami ni Victor sa pagmamaneho, habang yung dalawa naman ay panay kain ng snacks. Para hindi mabagot si Victor dahil siya ang nasa manibela, nagkukwentuhan na lang kami ng kung ano-ano. Siguro may ilang oras na rin kaming bumabiyahe sa daan. Smooth naman yung biyahe. May paminsan-minsang traffic pero mas madalas ay tuloy-tuloy. Nag-stop over muna kami sa isang gas station. Sabi ni Sarah medyo malapit na raw yung boundary ng Capiz. Alas 9 na ng gabi doon at baka hating gabi na kami maapunta sa bahay ng mga magulang niya. Nang mga bandang alas 10 na ay may mga naaasabayan pa kaming sasakyan patungong Capiz. Tapos hanggang sa naungkat nga yung mga kwento noon sa lugar na marami daw aswang sa Capiz. Yun kasi ang paniniwala o kwento ng karamihan. Natawa naman si Victor dahil kwentong barbero lang daw yon, habang si Ness naman ay natakot. Natatawa si Sarah dahil kwentong barbero nga lang daw yon. Nang tanungin namin kung naka-experience na ba siya, ang sagot niya wala pa raw. Wala rin pala siyang alam dahil bata pa lang ay nasa Maynila na siya kasama yung mga lolo't lola niya. Sa wakas nga noon Sir Bob, naarating na kami sa boundary ng Capiz. Halos papikit na ako sa passenger seat kaya uminom na lang ako para mawala yung antok. Madalang na rin kasi ang mga sasakyan kaya medyo alisto na rin. Pansin ko rin na halos may kadiliman na ang mga kalye. Habang tumatagal kami sir sa biyahe, ay parang hindi ako mapakali mula sa kinauupuan ko. Hanggang sa malapit na kami sa isang daan na wala talagang kailaw-ilaw. Yung dalawang babae sa likod ay natahimik at biglang nagdikit. Sabi ko kay Victor na bumusina kada makakalampas kami sa mga madilim na daan. Hanggang sa isang tao ang nakita namin ni Victor galing sa madilim na bahagi ng daan. Ang sabi ko pa nga, ang tapang niya para maglakad sa daan na yan . Sumang-ayon naman sa akin. Nang tumapat na ito sa kotse dahil tumigil ito pansamantala sa paglalakad, ay hindi ko masabi na para bang may mali. Hanggang sa nagulat kami ni Victor dahil biglang tumili si Ness kaya napahinto yung pag-andar namin. Tinanong ko kung bakit. Ang sabi ni Ness, wala daw anino yung babae kaya nagsimula siyang umiyak.
Hindi pa ako maapaniwala sa sinabi niya. Paniwalain din kasi si Nes sa mga kababalaghan. Hindi pa man kami nakakalayo pero wala na doon yung babae na nakasalubong namin. Sigaw ni Nes kung nasaan na siya. Kaya nataranta na rin si Sarah na katabi nito. Sinabi niya kay Victor na paanda rin na yung kotse dahil takot na si Nes. Kaso parang naisabay pa yung kotse dahil ayaw niyang mag-start. Napamura na nga si Victor dahil doon. Naroon na lumakas yung hangin dahil napansin naming nagsasayawan ang mga dahon at sanga sa mga puno. Sabi ko ay lalabas ako para itulak. Baka nalamigan lang. Ayaw pa nga akong pababain ni Victor. Pero sinigundahan ni Sarah. Sasama raw siya sa pagtutulak. Hinila siya ni Nes dahil sa takot. Pero mas nanaig yung kagustuhan naming makaalis na doon sa lugar dahil ang dilim talaga. Bumaba na ako at sinabihan si Victor na i-start ulit yung kotse. Tinulak namin sabay ni Sarah. Halos maarating na kami sa mas madilim na parte. Napasigaw naman ako sa tuwa dahil nabuhay na yung makina ng kotse. Paglapit ko sa passenger seat sa harapan para pumasok ay tinawag ako ni Sarah habang yung mga kamay niya ay nakaturo sa harapan. Nanigas ako nun, Sir Bob, nang makita ko yung tinuturo niya. Isang babaeng nakasuot ng puti at may kahabaan ang magulo nitong buhok. Hindi ko maaninag yung itsura. Inilawan pa ni Victor, tapos bumusina ng sobrang haba. Bumukas yung pinto at sinabi niyang sumakay na kami ni Sarah. Muntik pa akong hindi makakilos noong mga oras na yon dahil sa takot. Pinipilit na ni Nes si Victor na bilisan na ang pagmamaneho at umalis na kami doon. Bumalik ako sa ulirat. Napapikit ako ng mariin at huminga ng malalim. Nang mahimasmasan ay pinakalma ko si Nes dahil walang mangyayari kung mag-hysterical siya. Bumusina si Victor habang umaandar kami. At nang maatapat kami kung nasaan nakatayo yung babaeng naaputi, ay dire-diretso lang sa pagmamaneho si Victor. Napasigaw yung dalawang babae sa likod. Tapos ako naman, mahigpit ang pagkakahawak sa hawakan sa gilid. Si Victor na nagmamaneho ay napapasigaw na. Nang mabilis na lumundag yung babae sa gilid ng daan sa may mga damuhan. Parang aso nga yung forma niya at yung bilis dahil bukod sa mga paa ay ginamit din niya yung mga kamay niya sa paggapang palayo. Nilingon ko kung saan yung pinanggalingan namin at kung saan siya dumaan. Wala na. Hindi na namin siya nakita. Nakahinga na kami ng maluwag nang may matanaw na kaming mga poste ng ilaw. Ang sabi ko kay Sarah na delikado pala ang magbiyahe kapag gabi doon sa lugar nila. Ang sagot niya lang sa akin ay wala naman daw nabanggit yung mama niya kada tatawagan siya nito. Siguro ay dahil iniisip nila na wala nang balak umuwi yung anak nila doon sa probinsya. Mga ilang kilometro pa ay may mga kabahayan na kaming natanaw at maliwanag na rin dahil sa ilaw ng mga bahay at poste. Sobrang kilabot ang naranasan namin doon. Kung ako lang siguro yon, ewan ko, baka hindi na ako abutan ng liwanag dahil sa sobrang takot. Kahit naman siguro sino ang makaranas ng ganong bagay ay tiyak matatakot. Baka nga maiyak pa. Dahil hindi mo talaga alam yung unang papasok sa isip mo kapag on the spot mong makita yung ganong klaseng nilalang na hindi mo nga alam kung yun na ba yung aswang na sinasabi sa mga kwento. Akala pa nga namin nung una ay multo. May kahabaan din yung naging biyahe namin, Sir Bob. Napagkasunduan naming huwag na lang ikwento sa mama ni Sarah ang naging karanasan namin habang nasa daan. Baka mamaya ay hindi rin maniwala at kami pa ang lalabas na katawa-tawa sa pangyayaring yon. Kinalaman naman ni Sarah si Nes, pero bakas pa rin yung takot at gulat niya. Ako rin naman, sobrang kinilabutan. Pero dahil nga may mga kasama ako, hindi ko na lang pinahalata masyado. Baka pare-pareho kaming hindi makaalis sa sitwasyon na yon kung pinairal ko yung takot at hina ng loob. Awa naman at nakalagpas kami at napagkasunduan na maaga na lang mabiyahe pabalik para hindi na maulit yung nakakakilabot naming karanasan sa daan.
Yun lang din kasi ang daan papunta sa port. Hanggang sa naarating na kami sa mismong bahay ng mga magulang ni Sarah. Nagulat nga yung mama niya dahil umuwi yung anak niya. At dun nga, hindi na napigilan ni Sarah ang maiyak sa magkahalong kasabikang makita ang mama niya at mag-celebrate ng birthday nito at yung naranasan namin sa biyahe. Maayos naman kaming naapagpahinga dahil okay na okay yung pakikitungo ng parents si Sarah sa aming lahat. At gaya ng napag-usapan naming apat, walang nakaalam sa naging engkwentro namin sa biyahe. Ito lang Sir Bob ang kwento. Maraming salamat sa inyong pagbabasa. Magandang araw sa inyo Sir Bob at sa mga palagiang nakikinig ng mga horror stories ninyo. Mahilig din ako makinig sa mga kwentong katatakutan. Minsan nga nakakatulugan ko na yung playlist sa channel nyo. Ako nga po pala si Liz. Ang story na ibabahagi ko ay nung minsan na magkayayaan kaming magpipinsan na pumunta sa bayan ng Pontevedra sa Capiz. Ayon kasi sa mga ito, marami daw magagandang simbahan at museum doon kaya naisipan nilang magpunta at niyaya nila ako doon. At dahil mahilig din naman ako mag-travel, edi gora na ako, libre din naman yung sasakyan. Hindi na ako tumanggi pa. Magiging choosy pa ba yung lola mo? At heto na nga. Nagpasya kami noon ng tanghali na umalis para malamig kung maarating na kami doon. Yung pinsan kong tawagin nating Samuel yung driver ng arkilado naming private car ng tito ko. Ang sabi niya dahil kabisado niya yung bawat daan ay baka umabot kami ng biyahe ng ilang oras, mga 6 na oras mahigit, depende kung traffic o kung may aberya. Mahirap daw kapag lubak-lubak, mahihirapan yung sasakyan. Bali 5 kaming sakay. Hindi ko napapangalanan yung 3, basta ang driver ay si Samuel, yung pinsan ko rin. Nagpaalam na kami sa mga parents namin dahil magkakalapit lang naman yung bahay. Todo bilin din sila. Susunod daw sila kapag maganda, basta tawagan ko daw ang mga ito. Tumango naman ako noon kasi mas marami, mas masaya. Nasa backseat ako kasama yung 3 kasi yung 2 lalaki ay nasa harap. Nagkukwentuhan kami tapos kumakain din. Siguro dahil nainip na ako tapos puro love life lang ang pinag-uusapan nitong mga katabi ko ay natulog na muna habang nasa biyahe. Bahala na sila doon, basta natulog ako. Naglagay pa nga ako ng earphones para hindi sila marinig. NBSB ako noong mga panahon na to, Sir Bob. Mga ilang taon ang nakakaraan yan. Nasa 20s pa lang kasi ako noon. Ayun na nga, basta alam ko ay nakatulog ako ng matagal. Bali 2:00 kami umalis, tapos nagising ako kasi kumaldag, tapos nauntog ako. Kaya yon. Pagtingin ko sa oras, 5:00 pala. Medyo matagal din pala akong nakatulog nun. Kaya pala hindi kumikilos yung kasama ko ay tulog din. Nagpalit ng pwesto yung 2, kaya umayos na lang ako ng upo. Nasa bahagi na kami ng destinasyon namin na mas kita ko na yung ganda ng lugar. Tapos, mga bandang 7:00 na ng gabi yon. Ang bilis din kasi namin dahil walang traffic masyado. Ang masasabi ko lang ay ginagawa yung ibang daan pero may disiplina naman dito, kaya hindi ka ma-hassle. Malapit na tayo Gisingin mo na yung mga yan, Liz. Ang sabi ng kontak ko doon, dadaan tayo ng tulay. Hindi pa raw pwede yung sasakyan, kaya kukuha pa tayo ng cottage, sabi ni Samuel. Ginising ko na yung mga tulog mantika. At halos ilang oras pa ay tumigil na kami sa isang maliit na kubo. Siguro yun na nga yung mga cottage, pero ang cute naman. Pupungas-pungas pa nga yung 2, kaya natatawa pa ako. Ngayon itong si Samuel nakipag-usap sa isang receptionist. Nang ibigay yung susi sa amin, nagulat pa ako kasi ang luwag ng cottage kahit maliit siya sa labas. Hindi mo akalaing ganun yung loob. Dahil gabi na at halos pagod na rin sila,
ay natulog na kami at nagdesisyon na bukas na lang kami maglilibot. Tutal, may masasakyan naman daw kapag lampas mo ng tulay. Kinabukasan nun ay nagising ako ng maaga. Ang ganda ng paligid. Ang dami rin palang turista doon kahit nasasabihin mo na kwentong kutsero sa Capiz na pugad ng mga aswang. Napailing pa nga ako doon, Sir Bob. Mas mainam talaga na makita mo kesa naniniwala agad sa mga sabi-sabi lang. Kumain kaming 5 dahil wala nga pala kaming kinain kagabi dahil sa pagod sa biyahe. Ang sabi ko sa kanila kung tatawag na ba sa bahay. Ang sagot ni Samuel ay huwag na raw muna. Naglibot kami bago nagkasundo na puntahan yung magandang simbahan at museum sa kabilang tulay. Ang sabi ni Francis, yung isang kasama namin ay hapon na lang daw namin puntahan. Sabi ko nga mas maganda kung umaga para mas maraming mapuntahan. Kaso nagkaisa silang 4. Di wala akong no choice. Sila ang nasunod. Hindi na ako sumamang maglakad sa kanila. Hinintay ko na lang silang makabalik kasi tumawag ako sa mama ko. Ang sabi ko na maganda yung lugar. Kaso hindi pa namin napupuntahan yung totoong pakay namin. Mabilis nagdaan yung oras. Mas sarap din yung pagkain kaya na-enjoy ko. Nang makabalik na yung 4 ay ang saya nila. Ako naman nabusog sa kinain. Mga bandang 4:00 na rin yon kaya hindi na kami nag-aksaya pa ng oras. Gumayak na sila at ako naman ay excited na. Marami ring naglalakad. Yung iba may mga kasama pang bata at yung karamihan ay may jowa pa. Siguro ilang minuto rin ay tanaw na namin yung tulay. Kaso, bakit parang may iba sa tulay na yon? Pansin ko na parang luma na siya at wala gaanong tibay, pero ang dami pa rin naglalakad. Nagulat kaming lahat dahil may sumigaw na babae. Nauna lang yon ng konti sa amin, pero ngayon ay umiiyak na. Nakaluhod siya at umiiyak talaga. Naglapitan yung mga bantay doon. Nang tanungin siya, ang sabi may humawak daw sa paa niya kanina at parang hinihila siya. Napali nga yung mga naroon malapit sa kanya. Mabuti daw at nakahawak siya dahil kung hindi ay baka mahulog na siya sa may gilid. Nang silipin ko yung baba ay kinilabutan ako kasi sobrang taas nito at madilim yung baba. Tapos Sir Bob, may napansin ako sa ilalim ng tulay. Hindi niya na itatanong pero bukas kasi ang third eye ko. Kaya sigurado ako sa nakita. Kamay yun at parang naroon siya sa ilalim ng pinakasahig ng tulay. Hindi ko pa nakikita ng mabuti may sumigaw na ulit. Kaya natakot na yung 4 kong kasama. May kamay daw sa tulay kaya natakot na ang lahat at nagtakbuhan ang mga naroon. Hindi ako pwedeng mamalikmata sa nakita ko. Batang lalaki yon na siguro edad 12. Nasa gilid siya malapit sa dulo ng tulay. Nanlaki yung mata ko. Hinila ko si Samuel at ang sabi ko huwag na rin kaming tumuloy. Natakot na rin yung iba kaya hindi na sila kumontra pa. Isa pa, umuuga rin kasi yung tulay. Parang hindi matibay. Nang makalayo na kami doon, tanong ni Samuel kung ayos lang ba ako. Doon ko na sinabing may nakita akong batang lalaki. Nagulat pa sila, di lalo na ako. Ibig sabihin, may nagpaparamdam at nagpapakita doon sa tulay. At kaya siguro sinasabi ng mga tao na hinihila sila ay para ihulog. Nanlaki yung ulo ko dahil sa isiping yon. Paano na lang pala kung gabi kami tumawid para makita yung magandang tanawin sa kabila? Maaaring isa pa sa amin ang nahulog doon. Nakakatakot lang. Mabuti pala at medyo may araw pa ng mga oras na yon. Tumawag si Samuel sa mama niya at sinabing pauwi na kami. Nagkasundo kami bumalik na ng Igbaras dahil baka sa susunod ay walang makakita at mahulog kaming lahat. Sabi ko nga, na-enjoy ko yung biyahe papuntang Capiz sa Pontevedra.
Yung part lang talaga na delikadong tulay at may multo o espiritu na humihila. It was a no for me. Pero hindi ko lang sigurado ngayon. Baka mas maayos na yung tulay at wala nang nangihila. Magandang araw sa inyo, Sir Bob, pati na sa mga nakikinig. Ako si Mike. Itong kwentong ibabahagi ko ay nangyari ilang buwan nang nakaraan. Uuwi sana kami ng lola ko kina mama, kaso sinumpo ng sakit si lola sa sikmura. Kaya tumigil muna kami sa Provincial Hospital dito lang sa Rojas City, Capiz. Lumang ospital na ito dito sa amin. Dahil wala namang ibang pagdadalhan kay lola, kaya dito ko siya dinala. Total ay malapit na rin kami sa bahay, ay tumawag ako kay mama para ipaalam na nandoon nga kami sa ospital. Hindi na kasi pwedeng baliwalain yung pananakit ng sikmura niya, kaya nag-decide na akong ipasok siya dito. Nagulat si mama at bakit daw dinala ko si lola sa ospital. Wala nang oras at namimilipit na siya sa sakit. Sagot ko na lang kay mama. Ang sabi niya ay bantayan ko si lola. Sinabi ko na ako nang bahala sa kanya. Babantayan ko naman talaga. Ako lang kasi yung kasama niya kaya hindi ko siya pwedeng iwan. Mamaya pa raw kasi makakapunta dahil wala pa si Papa doon sa bahay. Hinintay ko yung result ng test ni Lola. May isang nurse na lumapit pero hindi nagsalita. Tiningnan niya lang si Lola habang tulog. Tapos umalis na rin. Napakamot ulo ako dahil ano ba yun? Uso pala dito yung titingnan lang tapos okay na. Maya-maya ay may isa ulit nurse na lumapit. Chinek niya yung swero at tiningnan yung kamay at kulay ng kuko. Kaya hindi ko natiis na sabihin yung kanina. Nurse, kanina kasi may lumapit na rin kay lola. Kaso tiningnan niya lang eh. Saad ko sa kanya. Napatingin sa akin yung nurse. Wala naman daw siyang naasalubong na lumabas na nurse mula sa kwarto, pati na sa hallway. Isa pa, may oras din yung rounds doon. Parang imposible yung sinabi niya dahil kakaalis lang talaga nung isang nurse. Inalis ko na lang sa isip ko yon at hinintay si mama. Pagdating nila, pinagsabihan pa nga ako. Konting biyahe na lang naman daw at nasa bahay na kami. Bakit daw hindi pa kami tumuloy doon? Ang sabi ko, namimilipit na kasi si lola. Uunahin ko ba kaya ang pag-uwi? Iniwan ko na lang si mama at lumabas ng kwarto. Nagulat ako kasi madilim sa hallway. Pero nagtuloy pa rin akong maglakad kasi may tao naman pala. Sa unang pasok mo talaga dito sa provincial, matatakot ka. Bukod sa madilim palagi sa hallway, ay parang may mga anino akong nakikita. Naglakad na ako at malapit na ako sa isang nurse na makakasalubong ko. Nang biglang parang may bumulong sa tenga ko. Kaya napatingin ako doon sa nurse na lumagpas sa akin. Nagtataka ako kung bakit parang iba yung uniform niya kumpara sa karamihan sa mga nurse doon. Ang tagal ko pang nakatayo ng mag-isa kasi nakapagtataka talaga. Ako lang kaya yung nakarinig sa bulong niya. Kaso hindi ko naman naintindihan kung anong sinabi. Ang lamig sa tenga nung pagkakabulong. Naalala ko ay lalabas nga pala ako kaya di ko na masyadong pinansin. Baka dala lang ng pagod sa biyahe kaya kung ano-ano yung naririnig ko. Pagdating ko sa labas ng ospital, malamig naman pala talaga. Bukod sa malakas ang hangin ay may industrial fan din sila. Sira yata yung aircon kaya ganon. Mula sa gilid ng mga mata ko, parang may nakita akong nagdaan. Luminga pa ako sa likod ko at baka may kasama ako. Kaso ako lang ang naroon. Halos nasa loob yung iba. Binala ko sanang sundan kasi madilim na doon sa gawin na yon at ano kaya ang gagawin nung nakita ko. Kaso tinawag na ako ni mama. Ang sabi niya, bantayan ko muna si lola doon at uuwi muna siya para kumuha ng pagkain namin. Kaya naman bumalik na ako. Tinanong ko kung uuwi na rin ba bukas. Ang sabi niya, baka ilang araw pa mananatili doon.
Medyo lumala daw yung kondisyon ng sikmura ni Lola, kaya may additional test pa. Lumapit ako kay Mama kasi paalis na siya. Bumalik na agad ako sa kwarto ni Lola. Ang sabi kasi ni Mama, tulog daw si Lola nang umalis siya. Baka magising yun, kaya babalikan ko na nga lang ulit. Naglalakad ako pabalik. Tulad ng kanina ay naroon ulit yung nurse na makakasalubong ko. Pero sa pagkakataon na yon, naatayo lang siya sa hallway habang naatungo yung ulo. Pagtapat ko, hindi ko maiwasang pagmasdan yung mukha niya. Dahil nga naatungo siya, nahirapan akong makita yung mukha niya. Napansin ko yung suot niyang sapatos, medyo madumi. Napaisip ako, narito lang naman siya sa loob, pero bakit parang may putik? Nagmadali na akong bumalik kay Lola. Pagpasok ko ay gising na siya. Ang sabi ko ay umuwi lang si Mama, kaya ako ulit ang narito para bantayan siya. Kaso ang sagot niya sa akin ay may kasama naman daw siya kanina. Kahit na nakapikit siya, ramdam daw niyang may kasama nga siya sa loob. Hinimas pa nga daw yung ulo niya at buhok, tapos tagahampa. Ang sabi ko naman ay walang tao nung dumating ako. Naalala ko tuloy yung nurse sa hallway. Baka yun yung sinasabi ni Lola na kasama niya kanina. Baka nga apo. Malamig nga yung kamay niya Saad niya sa akin. Hindi na lang ako na ipag-usap pa at ang sabi ko maya-maya lang ay babalik rin si Mama. Ilang oras ang lumipas ay may rasyon na dumating kaya nagtanong ako sa babae. Tanong ko kung may nurse ba dito na iba ang uniform kesa sa lahat. Nag-isip ito bago sumagot. Dati daw, meron. Magkakatulad naman daw lahat ng uniforms dito. Puwera lang kay Mabel. Yun ang kwento niya. Kung ganon, Mabel pala yung pangalan ng nurse na nakikita ko. Ang sabi ko pa ay madalas ko siyang makita sa hallway. Natigilan yung babae, Sir Bob. Tapos alanganin siyang tumingin sa amin ni Lola. Ang sabi niya ay mauuna na raw siya, kaya hindi na namin nalaman ang tungkol doon sa isang nurse na yon. Nagkatinginan naman kami ni Lola. At dahil wala pa si Mama, ay yun na muna ang kinain ni Lola. Sabi ni Lola habang sinusubuan ko, sino raw kaya yung nurse na Mabel at bakit biglang nagbago yung mukha ng babae? Wala kaming ideya, kaya pinagpatuloy ko na lang ang pagpapakain sa kanya. Siguro may isang oras din nang makabalik si Mama. May unan at kumot itong dala. Sabi ko, kumain na si Lola. Bakit daw hindi namin siya hinintay? Sabi ko naman ay gutom na kasi. Baka lalong sumakit yung tiyan kapag hinintay pa siya. Iniwan ko na ulit sila sa kwarto at nagpunta ako sa lobby kung saan may mga tao rin. Habang naglalakad ako sa hallway, may ilang anino akong napansin na gumagalaw. Baka reflection lang ng ilaw sa labas. Ang kaso, Sir Bob, walang ilaw doon sa hallway. Basta, puting parang naglalakad. Tapos may narinig pa akong sit-sit o boses pero hindi malinaw. Pagdating ko sa lobby, may ilang mga tao na roon. Nakaupo sila, kaya doon na lang din ako naupo. Mabuti at may vending machine, kaya nagpalipas oras muna ako. Pagbalik ko ay wala nang tao doon at ako na lang. Sa information desk, wala rin yung nurse, kaya nag-decide akong maupo doon at tumingin sa labas. Habang nakatutok yung pansin ko sa labas at mga sasakyan na dumadaan, ramdam ko na may tumabi sa akin. Kaya naisip ko na may kasama na ako kahit papaano. Sa isip-isip ko, ang sabi ko, salamat naman at may kasama na ako dito. Akala ko ako na lang Paglingon ko sa gilid ay wala naman akong ibang kasama. Ako lang yung tao doon. Tumingin ako sa information desk. May nakatayong nurse at pamilyar yung suot niya. Tapos nakita ko yung muka. Maamo pero parang maputla. Parang si Mabel yun. Lalapitan ko na sana nang tumunog yung phone ko. Si Mama yung tumatawag. Pagtingin ko ulit ay wala na yung nurse doon sa desk.
Hindi naman nagsasalita si mama sa kabilang linya, kaya pinatay ko na rin yung tawag. Nang may biglang dumating, tanong ko kung may naasalubong ba siyang nurse kanina dito. Ang sabi niya ay wala naman daw. Dinescribe ko yung suot niyang uniform, pero parang nagulat siya, Sir Bob. Tanong niya kung ilang beses ko na raw bang nakikita yung sinasabi kong nurse. Ang sagot ko ay mga 3 beses na siguro. Napailing siya at kinuha yung phone niya. Pinakita niya sa akin yung babaeng kasama niya sa picture. Tanong niya kung ito raw ba yung nurse na tinutukoy ko, dahil ito lang daw yung may naiibang uniform sa karamihan. Yun din daw kasi yung suot nito bago maaksidente. Nagulat ako, Sir Bob. So yung nurse na yon na nakita ko ay patay na ba? Nang makita ko yung babae na katabi niya, bigla akong kinilabutan. Mula pala umpisa, kaluluwa na lang yung nakikita ko sa hallway. Ang sabi ng nurse na kausap ko, maraming araw ang nagsasabi na nakikita siya dito, na para bang nagra-rounds pa rin at ginagawa ang kanyang trabaho. Naaksidente raw kasi yung ambulansya, nalulan siya nun. Siguro ay nagmumulto pa rin para tulungan yung mga pasyente. Nakakakilabot na nakakalungkot din sa isang banda. Yung kahit kaluluwa na siya ay hindi nakalimutan yung dati niyang ginagawa. Hindi naman siya nananakit o nananakot tulad ng ibang mga ligaw na kaluluwa o mga espiritu. Isang araw pa ang lumipas, Sir Bob, ay pinayagan ng umuwi si Lola. Hindi ko na nakita si Mabel, yung multong nurse, buhat nang malaman ko yon. Hindi ko rin naman yon kinuwento kay Lola. Sana ay matahimik na siya at matanggap na wala na talaga siya sa mundong ibabaw. Hanggang dito na lang, Sir Bob, ang story ko. Sana ay mapasama ito sa inyong channel.